Magsitayo po ang lahat. Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Ang talay sumikat, tanglaw ay laganap, hatid ay ligaya sa bawat isa. Alang sa isak ni Kristong anak ng Diyos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Lahat ay magdiwang ng buong lagaya sa pagsilang sa ating Panginoon. Siya ang pag-asa ng sandaigdigan, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo. Si Jesus ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa
taasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bukong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Mabuni sa Diyos. Mabuni sa Diyos. Mabuni sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maipagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating
upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa pooy ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang iyon, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Pagkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon ng ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang nagtalaga niyang may-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magniningning sa sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya ay higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat
Hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Banal na araw, sumikat. Halina't sumamba ang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga po. Lalo na sa mga naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi, Merry Christmas.
namamasko po. Sa atin daw mga Pilipino, napakaagang magsimula ng Pasko. Anong buwan pa lang po nagdiriwang na tayo ng Pasko? September. At ang unang naaalala natin ay hindi naman si Jesus, kung hindi si Jose Marichan. Maganda po na maaga yung paghahanda. Maaga tayong naglalagay ng dekorasyon, naghahanda ng mga ireregalo, naghahanda para sa mga parties. Pero mga kapatid, yung mga paghahanda na ginagawa natin, simula pa lang ng buwan ng September, ay magandang tingnan. Puro panglabas lang ba yung paghahanda na ginagawa natin? Kamusta po ba yung paghahanda ng ating kalooban? Nakapaghanda ba tayo ng kalooban? Nakapaglagay ba tayo ng mga mabubuting bagay sa ating kalooban? Naialis ba natin sa ating mga kalooban yung mga hindi nararapat sa atin? Mga kapatid, magandang maliwanag sa atin na ang napakahalagang paghahanda ay nangyayari sa ating mga kalooban. Dahil sa ating mga kalooban, doon dumadating yung ating Panginoon. Doon siya mananahan. Doon siya mananatili para makasama tayo hanggang tayo ay makatawid sa buhay na walang hanggan. Kaya una po nating pagnilayan, tunay ba akong nakapaghanda ng aking kalooban? O puro dekorasyon lamang sa bahay, puro regalo na material? At kung hindi talaga tayo tunay na nakapaghanda, hindi pa naman huhuli ang lahat. Pwede pa rin tayong magsimula ngayong Pasko. Tanong ko lang po, saan po pinanganak ang ating Panginoon? Saan po? Sa Sabsaban. Bakit kaya sa Sabsaban pinanganak ang ating Panginoon? Alam po natin yung Sabsaban ay lugar na kinakainan ng mga hayop. At napakasimple po na ang pinagsilangan ng ating Panginoon. Napakasimple. Ano pong sinasabi nitong napakasimpleng pagkakatawang tao, pagsilang ng ating Panginoon? Gusto po kasi ng Panginoon, hindi siya mahirapan na malapitan ng mga tao. Alam po natin kapag mukhang magharbo, mukhang sosyal, medyo naiilang tayong lapitan. Pero ang Diyos pinili niyang bumaba, magkatawang tao bilang isang simpleng tao para lahat tayo ay hindi mahiyang lumapit sa Kanya. Dahil nais niya naman talaga na makasalamuha tayong lahat. Nais niyang maturuan tayo at maiparanas yung pagmamahal ng Diyos sa Kanyang kapayakan. At sa Kanyang kapayakan, ninanais niyang mayakap ang lahat ng tao. At yun ang regalo ng Panginoon sa atin. Pagyakap sa sanlibutan upang tayo ay akayin sa buhay na walang hanggan. Yun po yung regalo ng Diyos. Papasukin natin siya kahit na sa ating mga puso na katulad ng sabsaban ay marumi, mabaho, masalimuot, simple. Papasukin po natin siya. Ano pong sinasabi pa ng sabsaban na marumi, mabaho, masalimuot, simple? Pwede daw itong sumalamin sa ating mga buhay, sa ating mga kalooban. Dahil daw yung ating mga kalooban, dahil sa ating mga pagpili ng kasamaan at kasalanan, ay katulad ng sabsaban, marumi, magulo, mabaho, masalimuot. Pero pinipili ng Diyos na sumilang doon sa maruming sabsaban na iyon. Kung yung kalooban natin ay marumi, magulo, wag po tayong mag-alala. Pipiliin pa rin ng Diyos na dumating sa ating mga buhay. Pipiliin niya pa rin bumaba,
pumasok sa ating mga buhay. Hindi para manatili tayong marumi, kundi para mula sa karumihan, makaranas tayo ng kalinisan. Mula sa buhay ng kasalanan, mabago tayo at matanggap ang kaligtasan na ninanais ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, sa ating pagtingin sa ating mga sarili, pwede tayong mawalan ng pag-asa dahil sa ating mga kasalanan. Pero yung binibigay po sa atin ng buhay ng ating Poong Jesus Nazareno, binibigyan niya tayo ng pag-asa at sinasabi sa atin, pwede pa tayong magsimulang muli. At hindi tayo susukuan ng Diyos hanggat hindi pa tayo nagiging mabuti. Hanggat hindi pa nagiging maganda ang loob natin katulad ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo. Maganda ba ang ayos? Maganda naman. Pero mas maganda kung yung magandang ayos sa panlabas, maidadala natin sa pagpapaganda ng ating mga kalooban. Mga kapatid, uulitin ko po yung ipinapahayag sa atin ng pagsilang ng Panginoon. Kailanman tayo ay hindi susukuan ng Panginoon at handa siyang pumasok sa ating karumihan para magdala ng kalinisan. Meron po akong paboritong kwento. Nakwento ko na po ito ng mga nakaraan, pero uulitin ko po. Ito po ay tungkol sa isang guro. Ang pangalan ng guro ay Miss Reyes. May mga teachers po ba dito? Sabi ng Miss Reyes na iyon, kapag teacher ka daw, hindi pwedeng may paborito kang pagalitan na estudyante. Kasi raw, kapag may paborito kang pagalitan, hindi mo na matutulungan yung mag-aaral na iyon. Pero itong si Miss Reyes, meron siyang estudyante, ang pangalan ay Teddy, talagang kinakainisan niya. Bakit? Pumapasok ng marumi yung damit, gusot-gusot, mahaba yung buhok, palaging bumabagsak sa kanyang mga grado. Tapos Christmas party po nila. Bago mag-Christmas party, nagbunutan sila ng pang-exchange gift. At kung minsan po mapaglaro yung tadhana, ang nabunot ni Teddy ay si Miss Reyes. At nung Christmas party na nila, dala-dala ni Teddy ay isang supot, at nung tinawag na siya para ibigay yung kanyang regalo, nalaglag yung supot sa kanyang kamay, at lumabas yung dalawang regalo niya. Ano yung dalawang regalo niya? Isang bracelet na luma na, at isang pabango na bawas na. Nagtawanan yung mga kaklase niya, at parang nahiya si Miss Reyes, kaya itinabi muna yung kanyang regalo. Parang si Teddy naman ay nalungkot, hindi ata nagustuhan ni Miss Reyes yung aking regalo. At nung natapos yung party, naiwan na lang silang dalawa sa classroom. Kaya't sinubukan na ni Miss Reyes isuot yung bracelet at subukan yung pabango. Lumapit si Teddy kay Miss Reyes. Sabi ni Teddy kay Miss Reyes, nung makita yung bracelet, Miss Reyes, ang ganda po ng bracelet sa inyo. Parang kasing ganda nyo na po yung nanay ko. Tapos naamoy ni Teddy yung pabango. Sabi niya kay Miss Reyes, ang bango-bango po ninyo. Parang kasing bango nyo na po yung nanay ko. Tapos biglang naalala ni Miss Reyes, wala pang 1 taon nung nawala yung nanay ni Teddy. Wala na po yung nanay ni Teddy. Kaya simula nung araw na iyon, sinabi ni Miss Reyes sa kanyang sarili, hindi ko susukuan itong batang ito. Pagsusumikapan ko na matulungan itong batang ito para makatapos siya ng grade 6. At nakatapos nga po si Teddy ng grade 6. High school, lumipat siya ng ibang eskwelahan. At makalipas ang ilang taon, may dumating na sulat kay Miss Reyes. Sabi po sa sulat, Dear Miss Reyes, kayo po ang una kong gustong makaalam nito. Gagraduate na po ako ng high school. Top 2 po ako. Maraming salamat po sa inyo. Very truly yours,
Teddy. Matapos pa ang ilang taon, may pangalawang sulat na dumating kay Miss Reyes. Sabi ulit, "Dear Miss Reyes, kayo po ulit ang una kong gustong makaalam nito. Matatapos na po ako ng pre-med. Naging mahirap po, pero sulit ang lahat. Maraming salamat po sa inyo. Very truly yours, Teddy." At may pangatlong sulat na dumating. Makatapos pa ang ilang taon. Ang sabi ulit sa sulat, "Dear Miss Reyes, kayo po ulit ang una kong gustong makaalam nito. Ako na po ngayon si Teodoro M. Garcia, MD. Doktor na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Sa susunod pong taon, ako po ay ikakasal na. Pwede po bang kayo yung umupo sa uupuan sana ng nanay ko kung nabubuhay pa siya? Kayo na lang po ang itinuturing na pamilya ko. Maraming salamat po sa inyo. Very truly yours, Teodoro M. Garcia." Mga kapatid, sa ganoong paraan po, magandang ihantulad yung Diyos na hindi sumusuko sa atin. Katulad ni Miss Reyes, ninanais niyang pagsumikapan na matulungan yung batang si Teddy. Katulad ng Diyos, ganon din po siya sa atin. Nagsusumikap na matulungan tayo para maiwanan yung mga hindi dapat sa buhay natin. Nagsusumikap na matulungan tayo para yung ating buhay hindi maiwan sa kabagsakan. Para yung ating buhay mula sa kabagsakan mapunta sa magandang tagumpay, sa magandang kinabukasan. Anong ipinapahayag po sa atin sa buhay ng Diyos? Ang Diyos po, napakamaganda ang kanyang kalooban. Kaya lahat-lahat ay ginagawa niya para sa atin. Kaya nararapat lamang na tayong lahat nawa ay magbukas ng ating mga sarili. Kahit na marumi ang ating mga sarili, buksan natin sa kanyang pagdating at hayaan natin na ang poong Jesus Nazareno ang maglinis, magligtas, maglagay ng liwanag, ng pag-asa sa ating mga buhay. At ang ating pagtanggap sa kanyang buhay, ang pinakamahalagang regalo na tatanggapin natin sa panahon ng Pasko. At yung buhay natin na binago ng poong Jesus Nazareno, ito yung magiging regalo natin sa kanyang mundo na lubos ding minamahal. Regalo natin ay ang Diyos. At ang regalo natin sa mundong minamahal ng Diyos ay ang ating mga sariling binago ng poong Jesus Nazareno. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may kutlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng mga tay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito,
Dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, Pagpalain pagpalain mo mo ang ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang Paskol na patungo sa Belen. May dala na maiangalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap makawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap makawitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap makawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Atin pong dasalin ang panalangin itinuro ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamtit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Upang maging katulad ng sayo.
Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahe ng Poong Hesus Nazareno. Ang medium size ay nakakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang Finance Office, ang oras po ay ang mga sumusunod. Lunes, Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5 ng umaga hanggang 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, Intrans at Cardinal Sin Building. Pagkatapos po ng misa, ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rinawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yung isang mahalagang pinapaalala po sa atin ng Pasko ay mayroon tayong Diyos na mabuti ang loob. Nawa tayo ring mga anak ng Diyos ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus Nazareno na mabubuti ang loob. Ito po yung magiging regalo natin sa ating mundo, ang pagiging mabuti ang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko'y sumabi, tayo ay magsiyawi ng magagandang hingin, dahil sa pag-ibig ng si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang mapagtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sunod.
kahit hindi Pasko ay magligaya.